ay binigyan muli ng Panginoon ng buhay. Salamat sa mga bisita ko natin, yung mga pamangkin na kaupinsan. Kapatid. Kapatid ni Ate Alvin. Kilala ko siya, nakita namin siya. Kanyang pamilya, then yung mga bisita na iba, hindi nakikita ko si kanyang motherly, kung siya ay nasa England, kanyang pamangkin. Meron po kayo ngayon sa araw na to. Salamat po na kayo aming nakapiling sa ating simpleng pagsamba sa ating Panginoon, pero sa pagsamba nito ay alam kong narito rin naman ang presensya ng ating Panginoon. Salamat sa kanyang pag-ibig na ang araw na ito ay muling pinahiram sa atin upang tayo ay makapagpuri sa Diyos na lumalang sa atin at patuloy na ibigay ng buhay. Salamat sa Panginoon, sa mga wilis pa lang sa ating paalalang buhay. Kasama na natin ang ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Salamin ay naiwanan, kaya salamin. Pero patuloy ng Panginoon ay ating pumuksan ang ating mga Biblia dito po sa Marcos, chapter 12, verse 30. Sabi po niya dito, sabay-sabay natin basahin. At sulipitin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, at ang buong kaluluwa mo, at ang buong pag-iisip mo, at ang buong lakas mo. Tayo po ay manalangin, hindi natin ay serpat ng pag-serve. Maraming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa Diyos sa umaga ito. Muli mong pinagkatipo na yung mga anak sa lugar ng Diyos upang pagputol-putulan ng tinapay ng kabuhayan sa Diyos. Upang makita na yung mga banal na salita o Diyos, tulungan po na kami na kami mapagpala at lubos namin o Diyos na maunawaan ang mensahe sa bawat isa sa amin sa umaga ito. Ikaw bunawang, manahan sa aming kalamitan, ang iyong Santo Espiritu, ang siyang tumagal po Diyos sa pangkailangan ng bawat isa ay ang ito. Paging ang iyong alisin naman na itinibig sa aming harapan, gamitin po nawa siyang lubusan ng Diyos bilang isang magandang halimbawa, daluyan ng iyong pagpapala o Diyos. At ipagkalubos po sa Kanya ang makalangit na kaunawaan ng Diyos upang may pahayag niya, hindi sa ganang kanyang sariling kaalaman, kundi kaalaman na nagbubuhat sa inyo Diyos at imisahe sa umalang ito. Kaya Diyos, sa buong panahon ng ating pag-aaral ng mga banal na salita, inaasahan po namin na Diyos na ikaw ang pumilos sa aming kalagitnaan. At ikaw po Diyos ang lubos namin mapapulihan, paitaas at matagpas sa umalang ito. Kaya pulis naman sa umalang ito sa pangalan ng Panginoon. Wala na po bang nakapit? Announcement. Wala kong test mamaya. Alam ko naman susubukan din eh. Kaya kanalo na kaya. Hindi ako pahabol at hindi ako nakagawa na. Wala naman ay kasi dito sa alam namin. Ano yun eh. Bigla yung pangalawin niya. Medyo nagpusanin na rin sa patay kagabi. Kaya ano yung Friday siguro. Maraming isip. At alam ko naman na ang mga anak ng Diyos ay karanasan na yung pinag-aaralan natin yung theology. Matatalino ngayon ng estudyante para sa panahon namin noon. Ang ating pong pag-aaralan ay how can we
we love God. Paano daw natin mamamahal ang Diyos? Maaaring sa title pa lang ng ating pag-aaral, maaaring sabihin natin, mahal mo naman ang Diyos sa aking puso. At kahit na sakalitan din natin ang isang tao, kahit siya ay latengo, nagsusugal, gumagawa ng kasalanan, nagsisinungaling, nagmumura, hindi rin naman siya papayag na hindi niya minamahal ang Diyos sa buhay niya. At hindi rin niya sasabihin na wala siyang pananampalataya sa Diyos. Subalit sinasabi ko sa banal na kasulatan na ang pananampalataya ng walang gawa ay baog. Nakakitan na po kayo ng baog, hindi nagkakaanak, isang puno na hindi napumunga. Ito ay walang kabuluhan sa nag-aalaga, walang kabuluhan. Para bagang useless yung kanyang buhay. Ganyan din po yung pananampalataya na walang gawa sa harapan ng Diyos. Kinakailangan daw yung makalangit na pag-ibig na in-impart ng ating Panginoon sa ating puso by the operation of the Holy Spirit sa paggawa ng banal na Espiritu. Mayroon pong dalawang salita sa Greek Testament for love. Una, ito po yung Philos love, signifies any natural human affection. Ito po yung natural na nalalaman ng isang tao na kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, di po ba? Pagmamahal sa asawa, pagmamahal sa magulang, natural po yan na pag-ibig. At yung pangalawa, sabi na the word agape, signifies the divine love, the feeling and character of God. Yung pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng mga Diyos. Kaya nga dito, yung human affection na yun, ito yung nakukuha natin, nalalaman natin, na-express natin yung ating pagmamahal sa Diyos, in our natural work to the kingdom of God. Sa kaharian ng Diyos. Doon natin nalalaman yung divine love na to. Yung pagmamahal na gano'n na lamang sa ating Panginoon. Pagkatapos na ma-impart sa atin yung divine love na to, yung makalangit na pagmamahal, kinakailangan ito magpatuloy. Sumasakdal, lumalago, at lalong na-purify yung pag-ibig na yan sa lubusan, kabanalan, at sa pagbuhos ng banal na Espiritu sa ating Panginoon. Nape-perfect yung pag-ibig ngayon sa puso ng isang tumanggap sa ating Panginoon. Kaya na yung ating pagmamahal sa ating Panginoon, hindi ito humihinto, ano po, kundi ito ay nagpapatuloy hanggang sa kasakdalan, hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Dahil ito po yung ihaharap natin sa hukuman ng Diyos. Una, sabi niya, mayroon po tayong 7 phases of love which we can return to our blessed Creator and Redeemer for His love for us. Una, paano daw natin mamamahal ang Diyos? Sabi niya, we must have a grateful heart. Kinakailangan daw tayong magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Ano po ba yung pusong mapagpasalamat? Sinasabi po niya sa Thessalonians 5:18, magpasalamat kayong walang kapit. Sabi niya yata doon. Basahin po natin dito po sa chapter 5, verse 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Sinabi po niya ito walang patid. Ibig sabihin hindi napuputol yung ating pagpapasalamat sa ating Panginoon.
nakakasumpong ng ganitong uri ng pagpapasalamat. Walang iba kundi yung dinadaluyan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Alam mo ninyo ang mundo ito, nagagawa lang nilang magpasalamat kapag kapag mayroong bagong damit, kapag mayroong ligalong natanggap. Pero kadalasan maging ako, nung mga panahong iyon na ako'y malayo sa ating Panginoon, hindi ko rin magagawa na paggising sa umaga, yung buhay pa lang ay kaigising, hindi ko mapasalamatan ng Panginoon. Kapag kainan na, kakain na lang. Naguunahan pa sa pagkain, hindi ko ba? Hindi magawang pasalamatan ang nagbigay ng pagkain sa sabi. May sweldo ako nagpagod ako sa akin to Kaya nga dito yung grateful heart, grateful, nanggagaling yan sa malinis na puso. Sabi niya, grateful love, having a due sense of benefit, received, agreeable, thankful, and pleasurable. Yun lang ibig sabihin ng grateful. Ito daw it is one of the first forms of divine love that springs up in a newly converted heart. Kapag ika'y naligtas sa kasalanan. Kaya napakaganda ng ating munang karanasan, di po ba? Nung tayo ay lumapit sa ating Panginoon, sabi niya sa mga maraming patotoo, doon pa lamang nakuhang umakitang napakaganda pala ng mga nilikha ng Diyos. Yung mga bulaklak, yung paggising sa umaga, kahit hindi naman kagandahan yung makikita sa iyong paligid, magagawa mo magpasalamat sa Diyos, di po ba? Yung dati na galit mo, yung mukha ng iyong asawa, kung hindi mo kahit na makita, paggising mo ng umaga, diba? Ma-appreciate ko pa rin, mapapasalamatan ko pa rin ang Diyos, nandyan kayo, buo pa rin ang inyong pamilya. Kaya maraming mga tahanan na pawasak na noon, dinoon ang ating Panginoon. Kaya mula noon hanggang ngayon, buong puso pinapasalamatan na mga may atawang Kristiyano, na dating atawang Lasengo, lahat ng ero ng kanya, ero, Lasengero, ano pa? Pagungero, instilled sa rin with thanksgiving. Puno-puno ng pasasalamat yung ating mga puso. Na kahit hindi ka sa harapan, yung makikita mong pagkain na ulam sa lamesa, salamat sa Panginoon, may gana na kumain. Dahil pwedeng ang tao mabili niya lahat ng uring masasarap na pagkain. Pero yung gana ng kanyang pagkain, hindi mo pwedeng bilhin. Pero siguro, bili ka ng maraming vitamin para ganahan kang kumain. Pero alam niyo, yung mayroong Kristo sa kanyang puso, yung mayroong grateful heart sa kanyang puso, na anuman yung ihain sa kanya ng kanyang mga magulang, anuman yung ibibigay sa kanya ng kanyang asawa, magkano man yung abot ng kanyang asawang sweldo, nagagawa yung kasalamatan ng Diyos. Bakit? Dahil alam niya, masigit pa doon yung buhay, yung gana ng kanyang pagkain, yung peaceful heart na mayroon siya, yun ay patuloy niyang napapasalamatan ng kanyang Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng thanksgiving. Na hindi lang tayo nagpapasalamat sa mga magagandang bagay na nangyari sa ating buhay. Maging kasamaan man yung darating sa atin. Naroon pa rin yung ating tuhod, lumadalangin, lumalapit, nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil alam natin na mayroong Diyos tayong nilalapitan sa panahon ng mga kakakulangan. Sa panahon ng mga kapagsubukan, nandiyan siya at hindi na tayo iniiwan kailangan. Yun po ibig sabihin nun. Na hindi lang pagdating ng birthday, ng iba daw, 3 beses lang sila pumasok sa
simbahan, mayroong bagong sapatos kasi birthday niya, pupunta sa simbahan, magsisimba siya. Birthday, ano pa? Unang pasok niya, binyag. Pangalawa, pinasal siya. Pangatlo na, patay na. 3 beses lang. Salamat sa Panginoon dahil sa tayo mayroong thankful heart. Walang kalabisan na tayo laging sumasamba sa Diyos na buhay. Sa ating mga meeting panalangin, sa mga pagsamba natin, laging naroon yung ating puso na mayroon tayong laging pasasalamat sa ating Panginoon. Di ba napakaganda yan? Na sa mga nilikha ng ating Panginoon, nakikita niya na mayroong nagre-return, nagbabalik sa Kanya, na mga kabutihan na Kanyang ginagawa sa atin sa araw-araw. Kaya nga po, wala daw idle time. Wala daw nasasayang na panahon sa buhay ng isang anak ng Diyos. Na nung mga panahon na naranasan natin na tayo maligtas mula sa kasalanan, ito na inaambis natin lagi yung presence ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat. Sabi nga ito sa Lucas chapter 10, verse 39. At siya ay isang kapatid na tinatawag na Marta, na naupo rin naman sa paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ito yung pumunta ng ating Panginoon sa isang nayon sa Bitanya na mayroong magkakapatid na kanyang minamahal. Si Marta, si Mary, at si Lazaro na kanilang kapatid. Kaya nung pumunta ang ating Panginoon, ano ang ginagawa ni Mary? Wala siyang inaligtaan ng pagkakataon na hindi mapakinggan yung sasalitain ng kanyang Diyos, ng kanyang Panginoon. Kaya nga po, napakaganda na tayo laging nag-uusita sa mga bagay ng ating Panginoon. Sa paanong paraan, kapag tayo thankful sa Kanya, kapag kinikilala natin siya, gusto pa natin makaalam ng masigit pa sa katangian ng ating Panginoon. The more we know Him, the more we love Him. Dahil habang kinikilala natin ang ating Panginoon, wala tayong makikita sa Kanya na anumang kapintasan. Ang ating Panginoon. Kaya ito yung ginawa ni Mary. Nung pumunta sa kanilang nayon, hindi siya nagsayang ng panahon na hindi marinig ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, the face of love is very humble, meek, and submission. Ito yung nakita kay Mary. Naroon sa kanyang puso yung kababaan. Andun siya sa paanan ng Panginoon eh. Hindi siya nakipag-level up sa Panginoon. At kung itutuloy pa natin yung buhay ni Mary hanggang malapit ng muli ng ating Panginoon para ipako sa krus para sa ating mga kasalanan. Di ba siya yung nagbuhos ng albastro ang gwento sa paanan ng ating Panginoon na mamahalin at sinukuskot sa paanan ng ating Panginoon. Ganoon niya sinamba ang ating Panginoon. Ganoon niya pinasalamatan ng Diyos. No matter what, the cost. Hindi niya iniisip kung ano yung values. Dahil matigit pa doon yung value ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Kaya, bilang kanyang mga anak, worthy ang ating Panginoon, na ating pinaglalaanan ng ating panahon, ng ating mga pagsamba at pasasalamat sa Kanya, di ba? Kaya inihanda natin lagi ang ating mga sarili upang makapagbigay sa Kanya ng mga pasasalamat natin. Pangalawa, elective love. Sabi nga niya dito, exerting the privilege of choices.
yung pagpili natin sa ating Panginoon, we compare Him with all other beings in creation. We can compare. Hindi natin siya pwedeng ikumpara sa anumang nabubuhay o sino pa man ang ating Panginoon. Dahil walang pwede tayong ikumpara sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kabutihan at sa kanyang pagmamahal sa akin. The superiority of God to all other beings. Above all. Kaya nga po dito, pinili natin ang ating Panginoon sa lahat ng mga bagay at ito yung pinaka-the best choice na pinili natin sa buhay nito. Hindi yung pumili ng kurso, hindi yun yung the best thing na napili natin. Ito na yung the best na bagay na para sa akin. Siya na yung the best para sa akin. Hindi po yun. Kundi yung the best na pinili natin na ating mahalin ng Diyos sa ating buhay. Amen. Pinili na po ba natin siya sa umaga ito? Amen. Determinado na ba tayo sa ating tinanggap sa ating Panginoon? Hindi na ba tumago sa ating isipan na layuan pa natin siya? Kaya nga sa umaga ito yung pangalawang pag-ibig na hinahanap ng ating Panginoon na kapag nasusungan natin siya, sabi niya, He is the pearl of great price. Yung perlas, di ba yung parabol ng perlas? Yung nakikita siya ng diamond, minsan bago mo makuha yung diamond, madudumihan ka muna, di ko ba? Kita niyo yung mga nagbuhukay ng mga ginto, minsan nilang buhay minsan nadadagalan na sila, nandun sila sa ilalim ng lupa. Mayroon bang malinis na pumapasok doon sa ilalim ng lupa, sa ilalim? Talagang madudumihan ka. Pero pag nakuha mo yung gintong ngayon, sabi niya, the pearl of great price. Siya na, yun na yung the best na nahanap mo sa iyong buhay. Kaya sabi na niya, yung nakahanap ng perlas na to, sabi niya, ang ginawa niya, forsake all. Sabi niya, forsake all. Para lang makasakal niya yung perlas na to. Kinakailangan na yung tayong iiwanan sa pagpili natin sa ating Panginoon. Even your own satisfaction. Even sometimes your own dreams. Maging yung sarili mong mga pangarap. Makamit mo lamang itong dakilang kaligtasan na to, na siya yung tinatawag na pearl of great price. Ang kaligtasan mula sa kasalanan. Marami ka kung tatanggihan dyan. Iiwanan mo yung kasalanan. Marami yung mga mataas mong kaibigan. Iiwanan mo yan sila. Iiwanan mo ang iyong sarili, Diyos sa lahat. Upang makamit mo lamang ang ating Panginoon. Dahil hindi mo yan makakamit ng lubusan hanggat ang iyong sarili ay nabubuhay. Hanggat hindi mo iiwanan ang iyong sarili. Kaya nga po dito, sabi nga niya, forsake all, give up everything for God's cause. Dito ka pala tinatawag ng Panginoon. Ang dami na bang iwanan? Ito yung dakilang pagpili na ating gagawin sa ating buhay. Hindi ko alam kung ano ang inyong buhay sa araw-araw. At lalo hindi ko rin alam kung ano ang inyong personal na relasyon sa ating Panginoon. Only God knows kung gaano nyo pinipili ang Diyos araw-araw sa inyong buhay. Hindi ko kaya magtalisik ng puso. At wala tayo sa lugar sa bagay na iyon. Bawat isa sa atin,
na sabihin natin ang isang anak ng Diyos na hindi siya tapat sa Panginoon. Wala rin tayo sa lugar na sabihin natin sa Kanya na siya isang hindi siya marunong magpatawad. Dahil alam ng Panginoon yung laman ng puso natin. Kung gaano tayo nagnanasa na makapagpatuloy sa ating Panginoon. Hindi ritual na kalanasan po yan. Sa atin. Kahit yung ating mga anak, nagagalak ako nung araw ng linggo na mayroong 3 kabataan na lumapit sa altar ng panalangin. Hindi man sila lumapit sa altar, pero sila ay lumamit sa kanilang mga kasalanan. Yan isang pagpili na hindi natin pwedeng saklawan, kundi individual na desisyon na gagawin natin dahil sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya ang ibig natin na talagang tayo ay magamit ng ating Panginoon, patuloy at patuloy natin siyang pipiliin sa ating buhay. Ano man ang mangyari, ano man ang mga pressure na darating sa ating harapan. Ito yung the best, yung pag-ibig na makadiyos, na hindi pipiliin ng ating kapwa para sa atin. Kundi tayo po yung manihili nito. Kaya nga po, sabi niya dito sa pangatlo, complacement love. Feeling or showing complacency and satisfaction. Sabi niya dito sa 1 Timothy, chapter 6, verse 6. Tatapat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Ito yung mayroong kasiyahan. Ibig sabihin, narot na yung puso mo, nagagala ka na. Wala nang makakatigil pa sa'yo. This is the kind of love is away. Mayroong kapayapaan. Sabi niya ito sa Philippians, chapter 4, verse 11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Ito yung tinatawag na contentment. Nakakita na po kayo ng content ng tao. Tignan niyo ang yung sarili. Akin ang katabi. Kontento na siya, nakatabi kayo. Kontento na ba tayo? Sa isa't isa? Gusto ba natin laging makita ang bawat isa? Na nagkatagumpay? Na nakapagpapatuloy sa ating Panginoon? Ito yung sinasabing complacent love. Contented and satisfied with God and delight in all His blessed perfection. Sapat ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga, kadalasan natin naririnig siya ang lahat sa ating buhay. Diba? Kung siya na yung binigay ng Panginoon sa'yo, hindi na lang siya, binigay na yan. At kung ano yung mayroon siya ngayon, napakarami pa rin na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Una na lang sa lahat, ang ating kaligtasan, di ba? Sapat na yun ang ating Panginoon. Kung ano yung mukha na binigay din niya sa'yo, sapat na rin dyan. Para naman magpatapos-tapos pa ang bilo ko. Sana ang naging nanay ko, ganito, dito sana ako. Diba? Sana kung siya yung naging tatay ko, sana matangkad ako. Magkilin sana ako. Yan na yan. Alam niyo, ang pinakasapat sa mundo ito, walang iba kundi yung mga anak ng Diyos.
mayroon na sila, gusto pa nila ang gusto nila. At hanggang maubos na yung kanilang panahon, hindi pa rin masasapat ang kanilang buhay. Pero silang tunay na pinangalan ng Panginoon, matutuntuhan natin sa Kanya yung tunay na katapatan sa Kanyang buhay. Na kung ano man yung binibigay sa Kanya ng Diyos, nagagawa ng pasalamatan ng Panginoon, nagiging sapat na siya, nagiging kontento na siya. Kung wala kang pambiling bagong sapatos ngayon, di ba ka susunod na taon, bibigyan ka. Hindi na kayo kaya, di ba? Kahit kayo man minsan, nagmumukhang bago eh. Kung porte sa nagsusuot, kung marunong ka magdala. Contentment. Hindi mamumutak ka para na magkaroon. Bumili ng bet yung kapitbahay. Kami yan. Mas maganda yung ko dyan. Yun nga lang pala, inuulog-ulogan niya. Basta lang, mahigitan niya yung kanyang kapwa. Yan ang mundo natin ngayon. Pero sa mga anak ng Diyos, kapag gumiginhawa ang ating kapatid, nagkakaswerte, binibigyan ng ating Panginoon, kasama tayo nakikipagsaya sa Kanya. Nakikigalak sa kanyang mga tagumpay. At kung mayroon din ka kalungkutan, naroon din tayo, kasama rin tayo nakikilungkot sa Kanya. Ngayon tayo tinatawag na tiny word. Yung tiny word, na yung panahon na kailangan niya, yung mga talikang yun, ay naroon tayo. Kaya sabi niya rito yung complacement lang. Yung naging pagiging kontento sa mga araw-araw na binigay ng Panginoon sa'yo, maging yung mga taong nakakasama mo. Sana hindi na lang siya naging katrabaho ko, umisa pa siya ng ating pananampalataya. No! Saan ba ilalagay kung ilawan ng mga kapatid? Kung puno-puno na ng fluorescent dyan, ilalagay mo pa yung kandila dyan. Parang katawa-tawa naman yan. Nagsabayan lang tayo ng kandila. Kayong ilawan na yan, inilalagay doon sa kailangan. Doon sa lugar na madilim. Para magkaroon sila ng liwanag. Sana doon din tayo mga anak ng Diyos. Amen. Na doon sa madilim may nakikita silang lumiliwanag. Na magiging gabay nila. Kaya nasabi nga ang iyong salita o Panginoon, ang siyang ilawan ng aking mga paa, ng aking mga nilalakaran. Ang kalisayan ng Panginoon. Kasi nagiging gabay natin. Hiwalay natin yan. Maliligaw tayo. Malilisod tayo. Mawala na tayo. Kapag tayo walang liwanag na makikita. Kapag bilang kanyang mga anak, dahil binigay sa atin ng kanyang mga salita, yun ang magiging landmark natin para makita natin ang ating dinadaanan. Meron akong nabasang kwento eh. Meron isang middle-aged woman na heart attack siya. Pero sa heart attack siya, parang yung kanyang kaluwang, parang nasisipahin na siya. Tapos meron siyang narinig na tinig. Parang nag-plus na tinig sa kanya. Sabi niya, hindi ka pa mamamatay ngayon. Meron ka pang another 30 years. Katapos ang accident yun. At yun, bumalik sa normal. Bumalik yung kanyang kaluluwa niya, na-strengthen siya. At dahil sinabi ng tinig na yun, na may 30 years pa siya, 30 years pa pala eh, pumunta siya ngayon sa doktor. Anong ginawa niya? Yung bilog niyang flat, pinapatahod niya, yung kanyang mukha, nagpa-surgery siya eh. Yung buhok niya na medyo nag-gray na, pinatina niya, ano bang tawag niya yung matusyal na tawag niya. Pinakulayan niya. Tapos yung bilbil niya, pinatanggal niya. Di nag-look younger siya, 10 years younger siya. Diba? Yung ganda na niya, yung may kailangan niya, o ito palang yung mukha niya. Hindi nga, sila yung 10 years younger sa akin. Sino ba sila yung 30?
Bumata sa ng gusto. Ewan saan ang lalakad siya. Nasagataan siya. Almost ano na naman, nasa critical na condition siya. Narinig niya yung tingin. Sabi niya gano'n. Di ba sabi mo, 30 years pang buhay ko, bakit ngayon, sandali pa lang, mamamatay na ako. Sabi niya gano'n. Sorry, hindi kita nakilala rin. Ano lang yun, parang humor lang yun, humorous na illustration. Ipinapakita dito yung kailangan maging kontento tayo. Kung ano yung mayroon tayo ngayon. Hindi sabihin natin, kapag nagkapera ako, ganito gagawin ko sa sarili ko. Itong buhok na to, gagawin mo, makukulayan mo, yung kilay ko, babawasan ko na. Ano pa? Yung ngipin ko na hindi maganda, bubunutin ko, papalitan ko ng bago. Eh kung kaya mo ka naman mo yan, maging kontento ka. Hindi naman yan, mabubuhay ka ba din naman eh, kahit na anong ngipin yan. Hindi bumabagay sa yung mukha. Maging kontento ka. Hindi naman bawal magpabunot eh, kung may tira na yan. Pero kung papabunot mo lang yan dahil sa gusto mong gumanda, nakausli kasi, pamalitan ng ano, para siya kung ano eh. Gusto mong palitan yung mga binigay ng Panginoon sa'yo. O kaya dagdagan pa ng kung ano-ano. Baka hindi ka na makilala ng Panginoon bilang kanyang sariling anak niya. Kaya kung ano yung aura natin, karapan ng Panginoon, nilipresent natin sa Kanya. Huwag natin gayahin ito. Mga pribileyo na binibigyan ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Maging kontento tayo sa kamay ng ating Panginoon, yung ating buhay sa Kanya. Hindi sasabihin ng mga kapitbahay natin, ganyan naman palagi ang buhay nyo, parang walang, ano bang sinasabi sa atin? Boring? Ang boring naman ang buhay nyo. Meron nga doon sa amin eh, nung kailangan namin, nung mga bagong tanggap kami, ayaw niya sa pagiging Kristiyano, ang boring daw. Tapos, mabilis akong tumanda dito, sabi niya gano'n, kasi nakakatanda daw maging Kristiyano. After how many years, dinagkaroon na kami ng mga pamilya. One time, talagang namit ko siya, nakita ko siya, umaten sa kanilid. Alam niyo, mas matanda naman din sa amin. Dahil yung mga kabataan natin, sabi na ayaw doon niya maging Kristiyano. Dahil nakakatanda. Pero nakakamatawag ka ng bubog sa kanya. Tumanda ng doble. Kasi nakakatanda din yung matawag ng kan. Kapag hindi kami napahalan ng suko. Kapag kinukonsumi ka. Pero ako'y naniniwala sa mga anak ng Diyos, walang Kristiyanong asawa na kinukonsumi ang kanilang asawa. Sila ay nakaliwan pagdating ng mga kapagsubukan. Dalagan sila. Kaya nga ito is dalagan mo eh. May mga nangangalan din guys, sila magpablo ka na lang. Pero sabi nga, kapag na-enjoy mo yung life mo, na meron kang asawa na laging nakakaagaray mo sa mga pagsubok, sa pag-bring up mo ng iyong family, masasabi mo na, ma-encourage mo na yung mga kabataan na masasabi ko to is better than that. At yun din naman ang kalooban ng Diyos eh. God desires family. Itinitay na ng Panginoon yung pamilya. Na kanyang kalooban. Pero magay yung kasama namin yun. Na sinabi niya, ganito, at hindi naman niya sinig ang kalooban ng Diyos. Binaliktad ng Panginoon yung sinabi niya. Kaya pwedeng baliktad rin ng Panginoon eh.
Kapag nalooban yung bagay na to para kayo, mangyayari yan. Basta maging kontento lamang tayo sa ating Panginoon. Amen. Pang-apat, sabi niya, the love of this heart. Yung wish natin. Sabi nga niya ito, to wish or long for, request, prayer, praying. Sabi nga dito sa 12:14 ng Hebreo, na magpakabanal kayo, sabi niya, sabi po natin, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita nito. Kaya nga dito yung desire natin sa pagmamahal natin sa Panginoon, ibig ba natin na makaalam ang magsigit pa sa kanyang kabanalan? Meron lang 3 kinds of belief of spiritual thirst, sabi niya, pardon, yung pagpapatawad ng Diyos. Pangalawa, yung purifying. Purify ka ng ating Panginoon habang lumalakad ka sa kanyang mga daan. And fullness of the living God Himself. Pinupulaan ka niya, pinipil ka ng ating Panginoon. At sa bagay ngayon, tinuturuan ka ng Panginoon to go in your secret prayer. Lagi kang mayroong panahon na manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Kaya nga dito, paano tayo makakaalam ng higit sa ating Panginoon? Kung hindi tayo magiging malapit sa Kanya sa ating mga pananalangin. Bakit sapagkat doon naglilingkil ang ating Panginoon? Doon sa ating pakikipag-usap sa Kanya. Doon tayo masigit na nakakaalam ng mga bagay, ng mga sekreto ng ating Panginoon sa ating pagtatagumpay. Kaya napakaganda ang isang anak ng Diyos na siya'y mapanalangin. Ibig sabihin yung kanyang connection sa Panginoon ay laging hindi siya napuputol, hindi na ng tawag yun, hindi lombat, hindi busy. Doon natin gawin yung busy ang line natin, hindi siya ako nagbubukas, masaka ng mga tayo. Kaya makatulong tayo ng panahon para laging kausapin ng ating Panginoon sa ating buhay. Hindi nag-desire pa tayo lagi. We must have a secret prayer. Yung individual, iba din naman yung family, iba din yung personal na nakipag-sipan natin sa ating Panginoon. Kaya nga, sa buhay ng mga anak ng Diyos, kapag tayo laging nagnanasa para sa ating Panginoon, hindi tayo laging tulog lang ng tulog. Alam mo na mayroong morning devotion. 4 o'clock. Lalaway-laway pa. Kinagpipray na yung mga kapatid mo. Ikaw pa, tanghali na, hindi ka man nakalising, di ba? Alam mo, pagsing kain na rin ang kain. Ay, pagsing ba? Nakakain na ako, tuloy ko na lang. Kaya nung nag-meeting tayo, nag-emin tayo. Kapag nag-emin tayo, ibig sabihin sumasang-ayon tayo. Doon, kalooban ng Panginoon. Nagigising ba tayo ng maaga para makisama? Nadarama niyo ba yung presence ng Panginoon sa ating pananalangin? Sa mga pag-aayono? Ibigay natin sa Panginoon yung mga bagay na karapat-dapat sa Kanya. Nalaman natin na gawin na maging malapit sa Panginoon. Ibig mo ba na lalo siyang makita? Di ba yung nagmamahal? Gustong-gusto niya makita yung kanyang minamahal? Siguro nga lang kung may cellphone na makikita mo doon niya habang tumatawag, pinag-apelin mo ka, mayroon na ngayon ano. Kasi ako hindi naman ako updated eh. Hindi ako updated. Yung cellphone ko na first time ako mayroong legislate eh. Nag-vlog pa. Wala pa yata isang value na niligala ng anak ko eh. Masakit ang ulo ko kasi kapag nag-retest ako dun sa slide na yun, nauubos ang oras ko. Minsan babalik na naman. Minsan nagpukol. Buti na lang, hindi nilog ka. Akala mo
nagdadala sa akin eh. O ngayon, balik sa pindot-pindot na ganyan. Yung naregalo sa akin ng aking alaga. Alaga ko, isa. Yung luma niya binigay sa akin. Ayun, masaya ako. Pero meron na pala yung cellphone na makikita mo yung kausap mo. Hindi ka na kailangan malag sa laptop ka para makausap mo yung mahal mo sa buhay sa ibang bansa. Yung anak mo, kung wala kang makikiano ka mga di ba? Eh, nung unang panahon eh, yung tape recorder na i-play. Kaya mga pistonahan na nauna tao sa Canada, pag yung tape na pinadala na ilang buwan pa bago makadating, ilalagay mo sa papag. Andun kami lahat, nakapaikot yun, yung magpagada. Pinapakinggan yung tape recorder. Kapag hindi nakambit yung pangalan doon, hindi ang payo mo na ganito guys. Ngayon, text lang. Ano ba eh, call na, pwede na kaagad-agad. Ngayon, kapag sulat pa na napakatagal, kapag nagkasakit yung koryo, hindi makarating agad yung sulat, break na sila. Nakalimutan na ako. Nakalimutan si Magloria, yung koryo, hindi na dumadating. Hindi na ako, nakalimutan na ako. Ngayon, kahit na hindi masyadong malungkot yung mga may minamahal sa ibayan dagat. Eh kapag mahal mo ang Panginoon, eh isang araw na kami mag-usap ni Papa eh. Minsan twice a day, nag-uusap. Kapag lumipat pa kayo ng 2 araw, nasa na kayo kung sinong kapitbahay na nini-mail niya, sinong mga na, asan na sila, mag-online, makita ko sila. Yung desire niya, nakalimaki ka lang. So kanya, laging update na mag-post ng picture. Hindi na kami laging nag-picture. May mag-post na iba, doon. Pero para sa akin, para sa mga anak ng Diyos, kapag minamahal natin ang ating Panginoon, dahil tayo nagnanasa sa ating puso, at sobrang naging kalungkutan natin, na sa isang araw na pag-gising mo sa umaga, na hindi mo makausap ang iyong Creator, ang iyong tagapagligtas. Dahil siya ang iyong lakas sa buong maghapon, di ba? Siya'y magbibigay sa iyo ng tagumpay sa panahon na yan. Sa pagtulog mo ng umaga, pag-alis mo papunta ng trabaho, lumuluhod ka muna, dahil pinadalangin mo yung pamilya mo. Dahil maraming mangyari sa lahat para sa kanila. Pero kung nandiyan lagi yung pagtubay ng ating Panginoon, at alam niya na yung pangalan mo laging nakakambit sa trono ng kabagay ng Panginoon, yun ang pinakamaganda mga kapatid. Na tayong mga anak ng Diyos, ang dadalawin namin sa isa't isa. Amen. Yung pangatlo, sabi niya ito, sympathetic love. Yung sympathetic love na to, fellow feeling of compassion for another suffering. Yan ang ibig sabihin ng sympathetic love. Yung meron kang simpatya. Sympathy. Nung nangyari yung Nilanda, napakaraming hindi lamang kapwa Pilipino, hindi lamang yung mga kapwa Kristiyano, maging yung mga Muslim country, yung mga ibayang kanilang Diyos, naroon ang kanilang sympathy, ba? Kasi silang sinasabi, ay kawawa naman yung mga Pilipino. Kundi dahil sa kanilang sympathy, nagbigay sila kay Jesus. Nagkalawag sila. At alam niyo po ba na sabi na mas masaya daw yung nagbibigay. Blessed to give than to receive. Ibig sabihin kasi ng blessed means happy. Masaya. Hindi nagbibigay na. Malungkot naman. Sana sa akin naman yun.
nagbigay ka na wala ka namang kondisyon sa akin. Binigay niya yung kanyang anak, pagkaman faithful sa kanya, masakit para sa kanya. Kaya nga po dito yung sympathy daw. Sympathy means to suffer is to take partnership in healing the injuries and wrong done for others. Meron kang, that is the kind of love that we feel for God and that we feel for others. Sa mga anak ng Diyos. Yan ay i-impart ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya nga sinabi, magdalahan kayo ng inyong mga kapatid. Ay, magdalahan ng patan mga kapatid. Kunyari, dalawang dikit niyang basket. Kalitiran. Eh, wala ka namang dala-dala. Hindi, pwede mo naman sabihin na sa akin ay isang basket mo. Nahirapan ka rin. At magagalan siya, di ba? Alam mo, kailangan yung kailangan, eh, mabibili sa mga bata dyan eh. Pag nakita si teacher, naalala ko pa nung pag-umaga yung klase ko, medyo nalit ako ng dating. Kasi alam ko mga estudyante ko, pag andun pa na ako sa gate, nagunan sila na kunin yung bag. Kung pati nga shoulder bag, kukunin nila eh. Eh nangyari, nung medyo nalit ako yata ng pagkat yung klase ko eh, hindi siya wala pa ako. Nagmamadali ako natin si Dada sa motor. Naglabasa na lahat ng mga eskwela ko sa gate, hindi nakabantay ng bawat. Kapag talubong nila sa motor namin, nagumbuyo sa eskwela ko ng motor. Lagban yata hindi nakaano yun, nakapasok pati napilay eh. Ang ginawa ni Papa, sinabon niya yung sarili ko kasi wala nakasal. Dinala namin sa ospital. Gusto nila eh, na magdala ng magbitbit ng patan. Kasi anong purpose nila doon? Para, makilala siya. Ito, taga-bistik kang bago to. Hindi naman tayo kumitigo lang. Taga-bistik kang bago. Sa mga anak ng Diyos. Ganon din tayo. Nakapaglayan siyang patanin isa ay nagiging masaya, di ba? Kung di naroon din yung puso natin, na nahihirapan pala siya. Kaya ngayon, idadalangin mo siya. Sabihin mo lang, dinadalangin kita. Meron yung isang kwento na nabasa ko isang pastor. Ni isang member niya na puno-puno ng pagtubo, kaya on time nila sa umaten ng service. E meron siyang trial. Dahil yung pastor na-decide ka, sabi niya, dadalangin mo siya. Gusto ko mayroon akong kasama yung isa ng mga kabataan na dadalaw kami sa kanya. Kaya na yun, ang ginawa mo na niya, inisa-isa niya yung mga kabataan. Sabi niya, kung ikaw yung nasa kalagayan niya, ano ang gagawin mo? Sa sitwasyon na nangyari sa kanya. Yung sabi ng isa, ay, Pastor, kapag ako nangyari sa akin yung pagsubok na yun, hindi ako, dadalo pa rin ako at saka strong ako sa faith ko. Kaya kong magtagumpay, Pastor. Sabi niya, hindi ikaw ang sasama ko. Then, meron siya ulit pinakasama siya. Kapag nangyari sa yung pagsubok na yun, ano ang magiging reaction mo? Iiyak ka rin ba? Kasi natural naman kapag may pagsubok ka lang naman, anong natural na emotion mo? Natural iiyak ka sa Panginoon, di ba? Natural i-share mo yan sa iyong mga mahal sa buhay para maganas ka, di ba? Kaya sabi ng kabataan na yun, Pastor, kapag nangyari sa akin yung bagay na yun, baka masipik akong manlulumo dun sa pagsubok na dumating sa kanya. Hindi ko kakayanin, Pastor. Kaya na hindi kami kasama ko. Para may encourage namin siya. Kaya gano'n yung sinasabi dito yung sympathetic love. Na ang ating Panginoon
nung panahon na nung siya sa krus ng Kalbaryo, di ba napaka-painful sa kanya nawala lahat yung mga tao sa paligid niya. He's leaping over the way. It feels like leaping over the way. Neglected. He was left unloved dun sa krus ng sa Kalbaryo. The people are unfaithful, the kind, and grafted, and are appreciated by his Creator. Creator, yung mga nilalang niya. Hindi siya na-appreciate yung mga ginawa sa kanya. Yung mga ginawa niya sa tao. Ganon yung naging damdamin ng ating Panginoon. Ngayon bilang kanyang mga anak, paano natin may papakita sa Diyos yung ating sympathy love? Na sa pamamagitan natin, pwede natin ibahagi, abutin yung iba, ipakilala si Kristo, na mayroong mabuting Diyos, na kumakalinga, na nagmamahal, na sa mga nakakalimot sa ating Panginoon, yung simpleng bagay na magawa natin sa kanila, it counts sa harapan ng ating Panginoon. Yun yung mga pinakount ng ating Panginoon. Hindi natin tinitignan yung napakarami natin magagawa. Para makita ng iba na napakarami natin nagawa. Kahit yung simpleng bagay na nagawa natin sa ating kapwa, na ginawa natin ito sa pamamagitan ng pag-ibig and kindness towards others. Yun yung pinakount ng ating Panginoon. Kasi dahil ilang panahon, hindi na niya kailangan tayo eh. Kunyari, nasa ospital siya. May mga time, lumabas na pala sa ospital, hindi natin siya nadalaw. Namatay rin siya. Hindi yung panahon na kailangan niya ng comfort, diba? Yun yung sinatawag na timely word. Na nagtagumpay na pala siya, absent naman tayo ng mga panahon na kailangan tayo. Kagaya ng panahon ng Panginoon, iniwan siya. Yung sympathetic love na to, sabi nga niya, it is the kind of love they themselves, burning like a fire inside. Nung panahon na naputol niya yung laylayan ng balabal ni Hari Saul. Diba ito, inalis na siya bilang hari ng mga panahon yun. Ibang espiritu na ang sumalig sa kanya. Ibang spirit na. At ang nangyari, nung si David nasa-welder na siya dahil hinahansin siya ni Saul para patayin na napakaraming mga tauhan siya para patayin si David dahil sa kanyang higit. Pero isang araw, pwede niyang patayin si Saul. Dahil nakatulog siya, pati yung kanyang mga bataan. Kaya ginawa, di ba pinutol yung laylayan ng balabal niya. Pero may pagkakataon na siya, patayin na siya si Saul. Pero kahit lang yung konting ginawa niya, yung pagputulan niya ng laylayan, ng balabal, ng pinagila ng Diyos ng langit, gano'n na lamang yung kanyang kabababagahan. Yung contrite heart na nadama niya sa kanyang puso. Naiiyakan niya, hinihipat ka ng tawad. Kaya sa mga anak ng Diyos, tayo kanyang mga anak. Ito yung nadarama natin kapag hindi natin nagagawa yung kalooban ng Panginoon sa ating puso. Sa araw-araw. Napakagandang karanasan niya ng isang anak ng Diyos na kagaya ni David na mayroong mababang kalooban. With full respect sa isang taong pinahira ng Diyos ng langit. Na nagkaroon siya ng bagbag na puso. Kaya nga po, ito yung nadarama ng isang malinis na puso eh. Na kapag hindi natin nagagawa yung will ng Panginoon sa ating buhay, yung kanyang kalooban, mayroon tayong kababagahan sa ating puso.
Hindi tayo ito nakataas sa Diyos, kundi nandun tayo sa altar ng panalangin, sa ating mga panalangin. Panginoon, tulungan mo ako na maganap ko ang iyong kalooban. Hanggang sa madama mo yung Diyos. Kaya ngayon sinasabi ni Haring David, si Haring David sa kanyang buhay, na mawala na sa kanyang lahat, huwag lang yung Espiritu ng Diyos. Dahil kapag yung Espiritu ng Diyos ang nawala sa atin, hindi na natin madarama yung kagalakan sa ating pagbiligod sa ating Panginoon. Nawala na tayo, nawala na yung entusiasmo natin. Iniwala natin yung una nating pag-ibig. Hindi na natin na-enjoy yung ating paglilingkod sa Panginoon. Meron ng problema sa iyong buhay spiritual. Kinakailangan mong i-renew, ipakalitik ang iyong puso sa Panginoon. Eh, paano napakadry ng ating paglilingkod sa iyo? Nung magpatotoo, hindi na tayo nagagawang magpatotoo. Hindi wala na yung burning heart mo na dumadalangin sa ating Panginoon. Kaya yung ating kailangan. Kaya nga ito, yun yung pag-ibig na kailangan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sympathetic love. At yung pang-ating benevolent love for God. Yung benevolence, yung pagkakaloob. Desire for the will, giving comfort of others. Nagiging kabahagi ka doon sa iba. Ito daw yung nag-overflow sa puso ng isang tao na kanyang ginagawa na hindi labag sa kanyang kalooban. Ibig sabihin kapag nagbigay ka with yung buong puso na hindi para mataas ang ating sarili. Alam niyo, yun ang nangyaring trahedya dun sa slogan sa Western, sa Bisaya. Nakakalungkot yung mga tao nagbibigay doon. Yung tinigulan natin pagkakalog yan eh. Mga donation sa ibang bansa, nagbasa nyo, narinig yung mga balitang yun. Irilipak pa dun sa mayroong pangalan. Talagay din SWD. Nakakahiya, diba? At meron pang ibang balita, yung iba, anong ginawa? Dinelenta na yung mga relief. Asaan yung pag-ibig sa kapwa nito, mga kapatid? Ano yung benevolent love? Yung handa mong ibigay ang iyong tulong sa iyong kapwa na walang hinihintay ito na kapalit. In return, kaya napakaganda kapag ikay nagbigay. Hindi mo nasabihin, hindi natin sa kanila, ano kaya din ka bibigay mo sa akin? Kasi nagbigay ako ng regalo eh. Kundi, alam mo na ang Panginoon ang siya gumaganti dyan. Hindi mahalaga yung value eh, ang binigay. Hindi yung value doon. Kahit ito lang yung binigay niya, ang mahalaga, naalala ka. Diba? May kwento ng mag-asawa, isang businessman. Nasa business trip siya. Nung pauwi na siya, pumunta siya sa isang mall. Sabi niya, ilan mo nga ng regalo ng asawa ko. Kaya nagkano siya sa sales lady. Sabi niya, magkano to sa pabango? Sabi niya, $30. Sa isang napakalit na pabango na yan, $30 na, mahal naman. Wala bang mas mura? Ano yun po, sir? Sabi po kayo dito. Inabot sa kanya malit ng mirror. Malit ng salamin. Ito po yung nahanap ng mura. Manalangin ka muna. Kaya kapag mahal mo yung isang tao, hindi mo iniisip kung gaano kamahal yung bibigay mo sa kanya, di ba? Hindi natin iniisip yun na mahal. Yung mga iba nga, pinag-ipulan pa eh. Ganyan din naman ang Panginoon eh. Hindi din naman niya iniisip yung cost. Yung anak niya na manihirapan para sa atin, di ba? Pinilit na lang niya yung mata niya. Pinilit niya ang kanyang anak. Para kanino si Kristo. Para sa isang mga kasalanan. Para sa iyo at para sa akin. At sa pinakamakasalanan sa mundo nito. Yun yung reason.
Kaya nagbigay siya. Yung value ng ating kaligtasan, mga kapatid, yung mahal na dugo ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Para lang tayo ay maligtas at mamuhay at ma-enjoy natin ngayon ang pamumuhay para kay Kristo. Panguli, sabi na ito, adoring love. Yung adoring love, yung pagsamba natin sa ating Panginoon. Yung pag-worship natin sa Kanya, sabi niya, flows from the heart. Hinagmumula sa ating mga puso na paglilingkod. At sabi niyo dun sa John, chapter 3, verse, chapter 12, 3 to 5, ito yung si Mary, yung sinabi ko na kanina, na pinatag niya yung unguento, yung alabastro, sa paanan ng ating Panginoon. Ganun niya kamahal ang ating Panginoon. Yung worship natin sa Diyos, hindi ito gawa-gawa lamang. Amen? Hindi nakakanayan lamang. At gumanon. Beres na yun. Kundi it flows from the heart, sabi niya. Nanggagaling sa puso. Iyon ay magiging outbreak natin. Ito ay magiging natural na buhay natin. Na tumambar sa ating Panginoon. Lumalaman sa ating Panginoon. Magpatotoo sa ating Panginoon. Alam mo ninyo, ang mga ginagawa natin sa ating Panginoon, hindi ritual. Hindi ritual na ginagawa ng tao. Hindi memorize na panalangin. Hindi tayo mag-memorize ng 10 kalimaya, 10 namin. O i-memorize natin yung ating patotoo. Nagagawin lang natin yung ating patotoo. Ganito ang ating ipapatotoo. It comes from the heart. Kaya makikita nyo tayo mga nagpapatotoo, hindi wala rin ang binabasa. Kagaya ng mga public speaker. Na ganito ang aking sasabihin. Para makaganda. Makaganda yung kanilang sasabihin. Kundi yung ating mga patotoo, diba? Kung minsan hindi mo mapipigil, yun yung patotoo ng iyong buhay. Kasi kung memorize mo lang yan, pwede mong makalimutan. May nakikita nga akong nagpapatotoo eh. Mula nung nasa Saudi siya, binuklat ko, di ba narinig yun? Binuklat ko ang Biblia at sinabi sa akin nagpapatotoo. Kapag nandun siya sa Carlas, nandito siya, saan naman siya dalhin, gano'n pa rin yung kanyang naging karanasan kay Kristo. Pwede mong makalimutan kung gawa-gawa lang yan. Pero kung talagang yun, nandoon sa puso mo, kahit nakapipit ka pa. Kahit maragay ka pa sa balig ng karamdaman, iyon pa rin ang iyong magiging testimony sa Panginoon. Ang iyong panalangin, hindi niya pinag-memorize. Kaya ganito ang aking prayer ngayon. Kundi kung ano yung nagmumula sa iyong puso. Diba kung minsan bumubo ang bibig, dahil sa iyo lang ibinibigta ng ating puso. Yun yung gawa ng banal na Espiritu sa kanyang mga anak. Pero wala mga actresses dito. Wala mga aktor dito sa iglesia ng Panginoon. Dahil madisisay natin yung Espiritong gano'n. Kapag bumakasaya na atin lang. Sabi ko na ang dami nagiging natin dun eh. Para lang makahingi ng tulong. Pero ang ating Panginoon, hindi na na-determine kung anong kalagayan ng tao. Yung adoring love, yung ating pagsamba sa Kanya, na nanggagaling sa ating mga puso sa bawat linggo na ating nadarama. Yan ay nakakarating sa Diyos. Hindi hanggang dito lang sa loob ng sambahan ito. Nakita nyo sa buhay natin, mula noon hanggang ngayon, yung mga answered prayer na Kanyang ibinigay sa atin. Gawa ng Diyos yan, mga kapatid. Dahil sa puso, malinis. Na wala na ang pagpapalimabaw na panalangin. Nakatotoo sa Panginoon. Kaya sa panahon ng Diyos, tinutugunan niya yung ating mga panalangin. At higit sa lahat, ina-accept niya yung ating mga panalangin sa Kanya. Kaya ito yung ating napag-aralan salamat sa ating Panginoon sa Kanyang mensahe sa araw na ito. Tayong lahat ay tumayo at ay natin sa pangunan dito. Brother dito.
kayo mananalig. Maraming Diyos, pangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga nito, sa pagkakataon na pinagkalong niya sa amin upang kami makadalo sa pagpupuri at pagsambalay ng takilang pangalan ng Panginoon sa amin. Salamat po sa iyong salita. Salamat na meron po kayong mensahe na gurusog sa aming kaluluwa na magiging gabay namin sa aming pang-araw-araw po. Salamat po sa pagpapala at nawang bawat isa ay napagpala sa iyong mga biyaya sa mga pagpapatuloy. Sa aming pagpapatuloy, Panginoon, ikaw na patuloy na bumabay at mamahala upang ang gawain sa umaga ito. Sa araw ay ito, Panginoon, ay magtagumpay, Panginoon. At sa mga susunod pa mga gawain, Panginoon, kayong bumabay sa amin at sa mga gagawin pa sa mga kapon, Panginoon, kayong patuloy na mahala, Panginoon, upang ganap na magtagumpay yung gawain sa araw na ito. Sa pangalan sa lalak, sa pangalan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, kanyang mensahe at tayong lahat ay magsamayan na. Sabihin natin yung I love you.